mga pinatawag ng barangay. Barangay natin. Binabarangay ko si Mr. Ray masyado maisip. Pinatawag ng barangay. Palista pa. Palista tayo. Okay. Pera yan. Pinatawag na Ito na po. Binabarangay ko si Mr. Ray. Nabigyan pinagbibidyo ko yan. Si Kuya Red, ganun din. Masyado din maingay. Kaya, may pirma lang kami, oh. Ano to? Ano to? Admin. Dalawang kasarian ni Gab. Male and female. Sa akin sana yung Attendance. DJ. Iyan mo na dyan sa akin sana yung DJ. Dalawang kasarian ni Gab, ah. Petition kami. So, ay si Tuper. Ito si Maramara, kababago-bago lang din. Maingay din. Unahin mo natin si Tuper petition. Ano naman sa kanya yan, pang araw-araw niya. Normal days yun lang Taas yun. lang yung business niya, no? Loudspeak lagi. Loudspeaker lang yan. Buti nga may loudspeaker kayo kung sa ano. Papagising ba, no? Alam, lapit. Sila lapit ko sa akin na lapit. Alam, lang. Hindi, ito totoo talaga. Ito talaga pinaparagay namin. Gabi-gabi na video na naman tayo. Kung gabi lang naman. Kung magtindi kayo, libre to. Oh, libre to. Huwag kayong mahiya. Dami yan, no? Bait talaga ng kapitan dito. Dalawa na lang ang asawa, hindi pa sumulpot. Ang bait ng kapitan dito. Love team kasi to. Pinibigyan pa kami Mamaya ng si Menre, love team namin sa'yo. Hindi tayo nagbabasa-basa. Na-rehab pala na tayo. Rehab pala yun. Petition kami dito. Nag-rehab na pala eh. Petition daw. Pinakamainit daw si Mr. J. Petition na namin si Mr. Fill up na at marehab ka na. Ito reklamo ko. Ito, nireklamo ko rin pa din video ko eh. Hindi din masyado. Ano sumbungin? Marites ka daw. Marites na sumbungin. Meron ka dyan. Maingay daw kasi si Mr. J. Nagreklamo. Pero nag-video ko. Oy, magreklamo din ako sa inyo mga asawa. Nag-aaway. Naririnig ko. Maririnig mo pag nag-away mga asawa. Ibang Kaya- away yun! Aaway pala. Yung away daw. Puro iya lang mo. Puro iya. Uy, Oh, yan na. sabi ko. Yan na. Ayun na, sir. Ano? Ano na pasok ka na? Ito yung nagbabarangay sa atin, no? Sa barangay? Yan si... Nag-file na ng reklamo. May ano ka dito. May babayaran ka sa akin. Bayaran ako? Daniels permission. Yan na, yan na. Sabi mo nga, bakit ako naging F dyan? Dapat M ako. Daw ako dyan. Babae pa naman yung pangalan niya. Charlene. Hindi nga yung bawat pirma, may hindi. May ayuda yun mamaya. Kasi huling kain nyo na yan. Hindi na kayo makakabalik. Sabi sila, bakit na nangingi talaga ng pirma? Tama lang yung reklamo na maingay kasi ang iingay na. Sabihin ni Carl, totoo pala. Siya pwede mag-request na isang area doon para doon kami. Nasa mga kuwan. Kuya, kaya daw. Mga kuwan daw. Special kami ni Kapitan, oh. Special kami din. Nandito talaga sa loob. Sa loob talaga. Ayan, oh. Sa isang dialogue or sa isang consultation regarding sa pagka-concreting, ano po, napakasabi natin at meron tayong nakalaang papadating. Papadating pa lang po yan. At least, ang kagandahan may papadating. May chance, oh. Ay, isa po sa requirements para sa isang proyektong panggobyerno ay yung tinatawag na public consultation. Kasi baka may maapektuhan o baka may reklamo. So prior niyan, ang consultation at kayo po yung recipient niyan.
Ano po? Actually, ang ano sana yan doon sa, yung ang una talagang naka-program sana yan doon sa, yung kagagawa na ngayon, yung ongoing. At napakaswerte natin at may ganitong pagkakataon. So, ulit, magandang umaga. And bibigay ko kayo sa taga-planning, ang ating engineer, batang-bata, gwapo. Ayan o. Isa, single ito. Ito yung mga vlogger ko mga ito. Siyempre, mga Then after ito, usap-usap tayo ha. Marami akong project din sa inyo. Yun, salamat And, about din sa pagtayo nyo ng buildings. Tayo na kayo. At isa pa, ako ay may lupa dyan, natayo na rin ang bahay dyan. Yun. Ano ba? Meron ako lang dyan, ha? Anong black? I'm sorry, hindi ko alam ang black, basta nasa harapan lang. Ay. Siyempre, alam mo naman, sa akin nagpaalam, alam mo naman, doon ako sa tabo. Dapat sa unahan. Wala sa unahan. So, nasa unahan po ako. So, engineer, it's your turn. So, good morning po. Pakilala lang muna kami. Ako po si Engineer Jeffrey De Leon po. At kasama ko si Ma'am Princess Dimas from DPWH Sub-District Engineering Office, Planning and Design Section. So kami po is from Environmental, Social and Right of Way Unit. So kami po yung gumagawa, nagkakandak ng mga consultation meetings every time na may project po sa DPWH sa isang lugar. So ang purpose po, bakit kami nagkakandak ng consultation, nabanggit ni Cap na po para ma-inform si barangay at yung mga residente natin na magkakaroon ng project sa DPWH. Ang iba po, ginagawa namin ito during planning stage. Sa ganun po, makuha natin yung mga feedback and mga comments, mga recommendations and other concerns po ng mga locals natin. Nung sa ganun, makonsider po natin habang ginagawa yung planning or yung plano ng project natin. So ngayon po, dito kami para i-discuss po, actually dalawang projects po ito. Isa po is, pareho po silang roads, ano po? Yung isa po is rehabilitation and yung isa po is concreting. So ito po is lumabas dun sa unang lista ng projects natin for 2027. Yun po yung tinatawag na National Expenditure Program or yung NEP. So last August 11, lumabas na po yung NEP and kasama po itong dalawang projects na ito sa mga listahan ng projects po na lumabas. So ano pong mangyayari after NEP? Ang bali after NEP, kapag lumabas na po yung NEP, ay may mga listahan na tayo ng projects. Ang sunod po is deliberation po sa Congress ng mga projects. And kapag na-approve po ng Congress, doon na po siya magiging HCAP. And after po nun, tataas sa Senate, magkakaroon tayo ng BICAM. And then kapag na-approve na po, for signature po ni President natin, yun na po yung tinatawag natin na General Appropriations Act or GAA. So ngayon po sa NEP, bali, hindi pa po sure na talagang andyan yung project. Pero as early as now, nag-start na po kami ng process, gumagawa ng plano, ng programs and consultation meetings. And then kapag napirmahan po ni President yung General Appropriations Act natin, that's the time na sigurado na po andyan na po yung pondo ng project. So ang GAA po is usually lumalabas late December, ngayong 2026 or early January ng 2027. Ganun pa man, maganda po na dito pa lang sa NEP is lumabas na po itong mga projects natin, road projects natin dito sa Barangay Alawihaw. So bali, unahin po natin is yung isang project natin, completing of Barangay Road, Purong Puno, Barangay Alawihaw, Daet, Camarines Norte. So ito po, nakaspecify po sa title natin na Purong Puno, Barangay Alawihaw. So kami po is hindi namin pwedeng ilipat dito sa ibang purok, sa ibang barangay, kundi dito lang po sa Purong Puno, Alawihaw. So nabanggit po ni Cap na ang una po na target namin na location is yung dun sa ipasada sa may Purong Puno, starting from Nia Road and papasok. Pero may ongoing na po ngayon at patapos na po ata by LGU. So ngayon po, ang ano namin, buti po at pag-coordinate agad sa amin si Cap na may nag-propose po agad siyang ibang site na pwede nating paglipatan ng project. So yung budget po or yung cost po ng project natin for that specific project is 9.850 million. So 9,850,000. So bali yan po is hindi pa nasa-survey, bali naka-schedule pa lang po ang survey namin sa mga susunod na araw. So maganda po na may pa lang dito sa consultation, yung mga concerns po ninyo is maibigay nyo na sa amin. And then naman po is nakanote sa aming minutes na sa ganun pagbalik namin sa office, may relay po namin dun sa platter, dun sa gagawa ng planning ng project.
So, bali, since ito po ay concreting, ibig sabihin po, gagawa tayo ng kalsada. So, typical po namin na width for concrete road is 5 meters po. 2.5, 2.5. So, if mas lalapit pa po tayo doon and pabor naman po sa inyo, yun po ang pwede namin consider. Or if 2.5 is yun na po yung pinakakaya and may mga bahay na pong maapektuhan, if mag-expand pa, doon lang po kami sa 2.5. So yung isa rin po yun sa ipo-consider namin or i-discuss natin ngayon po consultation. And then, during survey naman po, is ikipag-coordinate po si DPWH dito sa barangay, and if may mga residents po na nandun sa area during survey, mag-coordinate din po sa inyo. Nasa ganun po is malaman natin kung aling part, aling specific area dun sa Poropuno yung palalagyan natin ng kalsada. So may map kami po dito, may maliit na map. So nabanggit ni Cap, bali yung initial po namin na target is Lusana. Pero ginagawa na po ng LGU. So sinadjust po ni Cap na ito na lang po mga interior roads natin dito sa loob, since yan po is developed na ngayon, subdivided na. Hindi na lang po yung lalagyan natin ng kalsada. Ayos. So bali ang isa po sa concern din namin, binabaha po ba dito sa area po? Saan yung wala pa man? Kasi wala pang bagyo na dumaan talaga yung si Uwan yung time na yun. Hangin yun, si Uwan, so hindi bumahal doon. Putik lang talaga doon. Pero mas maganda kung may May drainage. Kasi po ang budget natin is nasa 9,850,000 na po. Bali, parang hindi po i-accommodate yung drainage natin. Pero siguro po if ever may mga air portion po tayo na kailangan nating lagyan ng mga culvert, kung sa ganun yung tubig po is pass and through pa din, hindi mabablock yung tubig natin sa isang side, pwede po natin i-ano yun based po sa survey natin na ikahanda. Bali, ngayon po, if ever po may mga bulok pa po ba dito sa area po, malinis na po siya. So if ever, discuss ko na rin po, if ever may mga bulok po tatamaan sa project si DPWH, bali si DPWH po ang nagpo-process po ng tree cutting application and tree cutting permit sa DNR. So ang nangyayari po is papa-inventory po namin yan, inventory ni DPWH kasama si DNR, and then mamarkahan po ni DPWH and ni DNR yung mga punong tatamaan. Katulad po nung dito sa may along kalsada natin pa San Vicente, may mga puno po kayo dyan makikita na may mga kulang pintura. Ibig sabihin po, tatama po yun ng project. So si DPWH po ang mag-a-apply ng permit, and then pagdating po sa pagputol, si contractor po, and then turn over po namin sa DNR. So si barangay or si mga residente gustong i-request yung pulong na naputol, pwede po nilang i-request kay DNR. And then, katulad po ng ibang mga projects natin, meron po tayong tinatawag na community-based employment program. Ano po? So, during implementation, 30% po ng labor force nung kailanganin para sa project is manggagaling po dito sa Barangay Alawita. So, yung mga gusto pong mag-apply as laborers, workers, pwede po magpalista kay barangay, and then kapag nagkaroon po ng pre-construction meeting, kasi magkakaroon po ng pre-construction meeting. So before po mag-start yung implementation, may pre-construction meeting kasama na si contractor and then yung project engineer na assigned from DPWH, pwede po nila ibigay yung lista kay contractor na sa ganun makonsider po yung mga tao gusto mag-apply po as laborers. So yung mga ang mga unskilled, yung mga skilled workers po, mga engineers sa site ng contractor. So, bali, may binigay na rin po sa amin si CAP po na parang deed of donation po na bali ito po yung kailangan din namin kasi meron po kaming Department Order number 229 na nakalagay po doon na kapag ang project po is local roads, hindi po pwedeng mag-acquire ng property si DPWH. So, hindi po namin pwedeng bilihin yung mga properties po na affected ng projects kapag yun po ay local roads. Pero kapag mga national road projects po, katulad ng diversion roads, bypass roads, widening, that's the time po na pwede kami mag-acquire ng property. Katulad po ng dito sa Daet Mercedes road link, dito po sa may boundary ng Pasig hanggang sa may Mercedes, ongoing po ang process ng pag-acquire po ng property namin.
magbayad sa mga affected na platforms. But since ito pong dinidiscuss namin projects, local projects, hindi po kami allowed na mag-acquire ng property. So, dahil na rin po, upon completion, turnover po ito sa concerned local government units or sa barangay po, since sila po ang end user po. So, may concern po dun sa isa nating project dun sa Poropuno, para po may note natin. Ma'am, actually, kanina, prior ng aming meeting, meet natin, nag-usap-usap kami ni Sir, yung nakasal sa kung pwede daw ay may solar. Kumbaga, i-control daw din sa Bali po, most road projects naman po namin is may kasama pong solar lights po. Yung ano kaya ka? Yung tubig lang. Yung nawasa ba? Ayan mo, ako naman yan. Mamaya tayo after. Yes. Sagot ko yan. Sir Regina, kasama po ba yung tulay doon? May tulay kasi doon. Main Sa, road, sa main road. sa main road. Dito kasi, may ano po, Alam niyo may... po. Mapa? Mag-usapan natin yung mamaya. Dito lang tayo sa ano po. Dito lang tayo sa una. Kasi ito na pong concern. Kalsada. Okay. Okay naman yung ano niya. So wala na ano po. Wala man ang kontra. Wala sir, wala. Wala ayun lahat ano. Gusto talaga namin, nung last year kasi, hirap na hirap po kami doon. May mga sasakyan kasi ay. Napakaswerte nyo, di ba? Yes. Kasi nga. Anyway, pag-usapan natin mamaya. May close meeting tayo. Pag wala na si Bakit malalaman niyo yung mga plano natin? Yung mga programa ng barangay, malalaman niya. Nasamantalang ako naman ang magpo-program doon. Kaya ngayon, after ito, may consultation pa rin tayo. Pero barangay project na yun. Yes. Kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, edi wow. Sige hindi na pasintan. Wala ka lang kontra. Ang kagandahan po, para sa inyong kalaman mga kabarangay ko, prior niya, last year pa, actually, ayaw ko man mag-ano, kaya gusto ko nga sana wala nakakarinig. Wala hindi narinig ang taga-DPWH. Pero hindi may nagpo-posting, hindi man nangyayari kung wala ng inisyatibo na tao. Ayaw ko sabihin, ulo trabaho namin yan. Trabaho namin yan ng mga barangay official o ng local official para kung saan nangailangan. So, inuna po kagad ang deed of donation. Kaya may hawak na si engineer, ang kagandahan, may deed of donation na kagad. Yung may-ari ng lupa. Hininga ko na yan. Hininga ko kaagad dahil alam ko, sabi ko, may usapan na kasi kami kung saan galing yan at ba't na yan. So, President Engineer, next project naman tayo. Pwede may dagdagan ko po dun sa tawag ng project. Ay, siya. So, kahit na may nabigay na po sa amin dito donation po si Kap, ano po, so maganda po yun. And then, in addition to that po, may papapirmahan din po kami ng mga permit to enter po din sa mga may-ari po, mga residente po, mismo doon sa area, yung may-ari ng bahay. But itong permit to enter naman po is proof lang namin na pinapayagan niyo po kami kapag magsa-survey po, kapag magkakandak ng take out or kapag during construction na po. So ito naman po is hindi nangangahulugan na kinukuha na po namin yung property niyo. Para lang po, walang issue ng trespassing sa site po namin. At least may hawak po kami ng property to enter. Proof po na pinapayagan nyo kami pumasok dun sa area during construction po. And then, ano na lang din po, during implementation po, if ever po may mga concerns po kayo, may mga problema po na-encounter during, may mga na-observe pa yung problem during implementation, i-report na lang po sa barangay, nasa ganun po si barangay is may everyday po sa amin sa office. Nang sa ganun, matap po namin yung project engineer na assigned, mabigyan po ng action. And then, before nga po mag-start yung implementation, may pre-construction meeting po. So, if ever po may mga concern kayo hindi pa naisip ngayon, at naisip nyo sa mga susunod, pwede nyo pong i-raise during that meeting. So, ito pong permit to enter po is ibibigay po namin sa inyo. If mapirmahan niyo po ngayon, okay po,
hindi pa po, pwede naman po i-submit dito sa barangay. Sa barangay na lang po namin. Nanay. Then, proceed na po siguro tayo dun sa next project. Bali, yung next project po natin is rehabilitation of Nia Road, Alawihaw to Kalintaan, dahil Talisay, Camarines Norte. So, bali, ito po mismong Nia Road natin sa may tapat ng barangay, papuntang Kalintaan. So, may mga portion po dyan, based sa initial inspection po namin, may mga portion po dyan na medyo, ano na po, sira-sira na. So, yun po, is-rehabilitate natin. And then, kasama po dito yung Barangay Kalintaan. So, may separate consultation naman po kami sa Kalintaan. So, ito po is rehabilitation lang. Bali, kung ano po yung existing na kalsada, rehab lang, i-remove namin and then i-replace po. So, wala po kasamang widening ng width ng kalsada. So, rehab lang po. And then, installation po ng mga safety features like street lights, if kailangan po, and then yung mga guardrails po sa gilid. So, kasama po yung sa magiging scope ng project. So, katulad po ng isang project, yan po is for survey pa din po sa mga susunod na araw. So, magkikipag-coordinate na lang po kami sa barangay kapag magkakandak po ng survey. So, same po, if may tree cutting, if may mga puno tatamaan, ganun din po ang process ng DPWH. And then, same po dun sa mga gusto magtrabaho for the project, 30% po ng labor is kukunin po dito sa project. So, yung amount po na is 20 million and yun po. Yung mga Actually, sila din ang second. Pero, ano na, nakuha ko tatong bahay na naman yan. Nakapit sa ano yan. Tumating kami yan. Okay lang yan. Bali, may wala na dito kami permit. Oh, yeah. Mas bahay yan, hindi yan. So, parang kanila. May mga iba pa pong concern or may mga tanong pa po. Bakit dito sa project lang nito, ha? Barangay, taga-barangay. Barangay. Ang bahay mo doon, malaki. May maganda itong bahay yan. Oh, siya yun. Kaya hindi si Jomar yun. Baka yung Jamar yan. Magandaan ng mga bahay dito. Kaya ako, yaman. Baka sabihin nila, yan yung bahay ko kay Papa. Okay lang ba sa'yo, mga kapitbahay mo, vlogger? Oo. Ako naman, vlogger. Vlogger. Mag-vlogger ako para ito po ang influensya sa akin ng mga vlogger. Vlogger na din ako. Nag-collab. Pwede. Collaboration. Every Saturday baga may kantahan kami doon. Punta ka doon, Gap. Punta ka doon. Hindi, may nagreklamo na. Pero, sorry hindi ako mapunta sa inyo sa kantahan. Kasi kayo sigurado ko na kapag nagkakanta ako, baka i-post niyo yan. Bakit? Nakikita ang talent mo ka. Ha? Nakikita ang talent mo. Kaya Madiscover. baka pintahin ako ng mga ano dyan, may mga singing record. Kaya pwede naman namin po-post kasi naka-live yun lang. Naka-live. Mag-litson tayo. Pag may Kaya lang, may papakiusap ako sa inyo. Siguro, kita mag-vlogger natin bakit? Ito yung vlogger. May sana. Ikaw palang may sala eh. Akala ko may ano na eh. May mumu. May another title si Jay. Ba't mo ba nga lang yan? Apa. Kalina po po. Kilala ni engineer yung Kalina po. Sabi niya Kalina po. Ano, Mara? Ano? Engineer ko binata pa daw po ka. Tamay mo ako. Matangyan ako. Kanina pa kasi nasasabi ako ako. Ito talaga vlogger talaga ay. Kayo ha, nakakaroon po kayo ha. Wala na. Ay, grabe yan oh. Tatapos ko na sila. Tatapos Ang ulit muna sila. ako ha. Ako na muna dapat. Ay, single ka ba ka? Ha? Single. Sa ngayon. Pwede na. Hindi pwede. Ito kasi kapinalaga kami dito. Ay, hindi. Sorry na ako na yan. Hindi. Hindi, single sikap dito sa barangay. Yes. Sa bahay, wala.
Ngayon ako yan, itulak-tulak ha. Nanahimik ang buhay ko. May kagawa dito na single. Ang napakarami single. Dami puro pa naman lalaki. Sabi ko lagi na kagawa, oh. Ayun ka, ano? Mamili ka na dyan. Yan o. Barang beneficial. Wala sa kamay kamag-anak ako dito. Okay. Pero gwapo talaga yung para si ano si Gwapo talaga. So, thank you, engineer. Okay, hindi kayo. So, yan, tapos na po kaming mag-meeting at yun, marami kaming mga napagsunduan at syempre marami pang mga projects na priority doon sa village. So, I'm hoping na yun, masimula na yan bago magbagong taon. Char. So, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang dito muna ang ating video. Thank you so much and God bless. Bye-bye.